Handa ka na bang bumoto? Usapang pagbabalik ng voters registration para sa BSKE 2026. Dito lang yan sa Usap Publiko. Ayan, kasama nga natin ngayon si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Baguio, Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Mr. Ron. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. At tama nga po yung sinabi, magre-resume na po kami ng Continuing System of Registration. Ayan po, Attorney, nabanggit nyo na po. Ano po ba itong pag-uusapan po natin ngayon? Pag-uusapan po natin ngayon ay COMELEC Resolution 11177, promulgated October 15 lamang of this month, 2025. So ito po, ang ating registration period, magsa-start na po tayo sa this Monday, October 20, tapos po mag-e-end po tayo sa May 18, 2026. This is in preparation for the Barangay and SK elections which will be held on November 2, 2026 pursuant to Republic Act 12232. Ayun, Attorney, mahaba-haba yung binigay ng COMELEC para sa mga sa publiko, sa mga voters. Attorney, siguro dito sa ilang months natin na continuing voters registration, may mga paano na tayo nito, satellite registration na ba tayo dito? Opo, syempre naman po, automatic na po yan sa amin. So meron po tayong i-hold na satellite registration. Ito po ay i-request ng barangay officials o kaya yung pong universities, schools, and other government agencies o kaya private din na companies. Kung gusto nyong pumunta kami dyan sa inyong office at kami po ay mag-hold ng registration, pwede naman. So hindi lang naman po registration ang ino-offer namin. We also have services tulad ng reactivation of registration records, transfer from one municipality to another o kaya transfer from foreign post to Philippine post. Kung ikaw ay OFW at babalik ka na. Then, meron pa yung correction of entries, change of name, and updating of voters registration record. Then, we also have satellite registration for special, yung vulnerable sectors tulad ng PWD. Then, seniors, youth, women, o kaya pregnant women, pwede rin. O kaya yung mga LGBT, etc., pwede rin naming bigyan ng time yan. You can have 1 or 2 days para lamang sa inyo, exclusive. Ayun, Attorney. Sino-sino naman po yung mga pwedeng magparehistro ngayong Monday? O ngayong Monday, basta ito, tatandaan nyo, pwede tayong SK. So, ang SK naman is age 15 to 30. So, pwede yon. Then, pwede rin yung mag-18 ka pa lang, 18 years old. Siyempre, yun ang voting age on election day. So, kailan ang election day? That's November 2, 2026. Kung 18 ka na sa time na yun, pwede ka na mag-register. 17 ka ngayon, 18 ka next year, pwede ka na rin mag-register. But, eto pagdating natin sa SK, you have been previously registered. So, 17 years old, registered na ako for SK noon pa. But ngayon, I am already 18 or 19 years old. So, paano yan? Re-register ba ako ulit? Hindi na po. Kasi we have this program na i-extract namin yung inyong record, then you will have 2 records na. One for SK, so boboto ka as SK, kasi hanggang 30 years old naman yung SK, so bata pa kayong dalawa. And then, pagdating natin sa regular voter, you're also a regular voter. So, 2 ballots will be handed to you para mag-fill up ka ng SK kung sinong gusto mong iboto, and then, iboboto mo rin yung regular na barangay officials. Ibig sabihin, Attorney, tuloy na po yung November natin na BSK election. O yan po yung next year. Kasi because of the postponement po doon sa Republic Act 12232. Pero anytime, kung maglabas man ang Supreme Court ng kanilang decision na matutuloy sa December 1 ang election, mag-a-adjust na naman po kami. So, manual elections lang naman po yan. Hindi naman lang, but ang preparation niya is lesser na tedious compared to yung automated elections because we don't have machines. So, manual siya. Gagamit po tayo ng yung mga taras-taras natin. So, the tally board. And then you have the election returns. Yung mga yan. Tapos, manual ang pagbibilang but proclamation is within the barangay level.
Oh. Pero attorney, nag-start na po ba silang mag-print ng mga balota for 2026 BSKE? Opo, last week po, nag-start na po ang COMELEC na magpa-print ng ating barangay and SK elections ballots. That's in preparation for yung pong next year na election natin ng BSKE. Pero just in case po, magkaroon nga naman ng election, at least ready kami. So, yung preparation natin ngayon is for registration purposes. Kapag just in case magkaroon lang ng election, edi handa pa rin kami na mag-hold ng election dahil trabaho naman namin yan. So, we will make the adjustments accordingly. Actually, attorney, marami pa rin pong nagtatanong, paano naman daw po kapag, syempre dito sa Baguio City, attorney, maraming mga taga-baba or nasa ibang region, nasa ibang province, ang hindi naman bumoboto dito. Pwede daw po ba silang magpa-register dito kahit doon sa, kunwari, Davao po, ang kanilang hometown, o doon talaga sila nakaano? Ay, opo, pwede yan. Pwede Meron po tayong Special Register Anywhere Project. So, SRAP ang tawag sa kanya. Ito pong ganitong aming program, sinimulan namin ito around 2 to 3 years ago. So, pwede kang, for example, tulad ng sinabi nyo, taga Davao ka, pero tama-tamang nandito ka sa Baguio City at nasa mall ng SM, merong doon, kiosk ng COMELEC na nagsasabing Special Register Anywhere Program. So, pwede ka nang magrehistro dyan for as long as you can provide your identification document. Pagkatapos, ililipat na lang namin yung iyong application doon po sa Davao na COMELEC office din. Ayun. Mabilisan lang ba siya, Mabilis. attorney? Mabilis din kasi kukunin lang naman yung biometrics nyo. Ngayon, if you don't like inconvenience, for example, meron namang pong forms ng registration, transfer, reactivation, etc. You just download it sa website namin. So, www.comelec.gov.ph, and then pagtapos nun, you fill it up na. Diretso ng fill it up. Isang kopya lang naman ang kailangan namin ngayon. And then you go to the COMELEC office or kiosk, kung saan man yun, yung Register Anywhere project or satellite office namin, satellite na project namin, kung saan mang barangay kami napunta. And then, o kaya, Special Anywhere Register. Punta ka doon, and then, ipa-subscribe lang sa'yo sa election officer, kasi under oath kasi yan. So, i-affix mo yung signature mo sa harap niya, i-interviewin ka niya saglit, tapos, under oath yan, pipirmahan ng election officer. Pagkatapos, kukunin yung biometrics mo. Okay na siya. Attorney, ano ba siya? Parang lahat ba na ng province, lahat ng city, pwede, may apply na yung program na yan? Yung Special Register Anywhere project is only allowed for capital towns and highly urbanized cities. So, Baguio City at La Trinidad within our area, pwede yun. Pero hindi araw-araw. So, pwede nilang i-announce lang kung kahit kailan, pero siguro not often na araw-araw. Pero araw-araw, meron kaming staff for yung residente ka talaga ng City of Baguio or Benguet, doon ka sa election officer of your area, doon ka magre-register. So, yun lang po. Bali, ano naman po yung mga kailangan nilang bitbitin pag magpaparegister, attorney? Okay po. Ang kailangan lang namin is only your identification document. Yan lamang. Okay. So, ano naman yung mga yon? So, sa ating COMELEC Resolution 11177, naka-enumerate po dun. Pwede naman siyang, some of them are, yung employee's ID mo, student ID, passport, yung driver's license, syempre, SSS, GSIS, yung PRC ID mo, then you have your Integrated Bar of the Philippines, dahil marami ng lawyers ngayon. Senior Citizens ID, IP, yung mga yan. Or, syempre, kung wala nang iba, we also recognize yung pong, alam nyo yung birth certificate. Yan, yung mga ganyan. O ngayon, any other document daw, which is government issued, na may nag-appear na name, signature, syempre, at photo. Yun ang kailangan namin. Pero ano ang hindi allowed? Syempre, barangay clearance, police clearance, at sedula. Kasi kahit naman sino, sabihin lang nilang, ito kami, ito yung pangalan ko, sulat lang nila. So, yung mga documents na yan na naka-enumerate ang kailangan. Paano daw kung wala talaga, walang ka-ID kasi hindi naman siya employed, mga ganyan. They just work sa farm o kaya household. So, pwede naman na you bring any registered voter of your area. Tapos, i-identify ka niya na ikaw ay registered voter, ikaw ay residente doon po sa inyong barangay. And then, mag-i-execute siya ng sort of undertaking.
na nakalagay na affidavit na this person is a resident of our place. As a matter of fact, he or she is my neighbor. Ganun. So, yun na po. Dalawa kayong pupunta. Pagkatapos, mag-apply na yung kasama mo for registration and then ikukunin namin yung biometrics mo and then i-file na yan for approval. Pero hindi agad-agad approve yun. Baka akala nyo, final na namin sa COMELEC office, approve na. Hindi po. It has to be approved by the Election Registration Board. Ayun, Ibig sabihin, attorney, ready na po ang COMELEC Baguio Benguet sa nalalapit pong registration ulit natin. Ay, opo naman. Kasi Monday na po yan magsa-start. So, yung mga forms po natin, just in case wala kayong dala, pwede namang may forms pa rin naman sa aming opisina. Pero kapag gusto nyo na convenient, you can just download it sa aming website, www.comelec.gov.ph. Isang kopya lamang. And then fill it up. Tapos punta na kayo sa COMELEC office for biometrics taking and for yung taking ng oath. Kasi under oath po yung inyong affidavit na fill upan for registration. Ayun po. Maraming Thank you salamat so po, much, attorney. attorney. Attorney, baka may gusto ka pang idagdag na information regarding dito sa ating pinag-uusapan? O yung gusto ko lang idagdag, syempre, wag na nyo na pong hintayin ang last day. Kasi ang last day natin is May 18, 2026. O ngayon, hintayin nyo na po yun ulit. O total, may klase ako, may trabaho ako. But take note po na we are open Saturdays. We are also open holidays. O, unless in-announce namin hindi. But 8 a.m. to 5 p.m. every day yan for around 8 months. Hindi kayo available. So, wag naman sana. Yes. Baka unahin nyo pa yung Christmas, unahin nyo pa yung Valentine's, New Year, lahat-lahat na yan, pa Holy Week, lahat. Tapos biglang, ay, pala, may 18 na, last day na. Wag naman ganun. Prioritize your right to exercise suffrage. Kasi constitutional right nyo yan. Kung hindi kayo nakaboto, kakailanganin nyo rin lang yan sa acquisition of passport. Exactly. O kung kailangan mong magpakita ng proof na ikaw ay IP, o may ayuda pala yun, hindi nyo alam. Or senior citizen. So, it has to be, you have to exercise your right to vote. Kasi wala namang bayad yun, free naman. So, pupunta kayo sa COMELEC office, you just fill a form, then you just apply. Pag na-approve yan, edi registered voter ka na. Di ba? Importante naman yun. Tama po, Ayun, attorney, tama. dahil nasa ating mga kamay ang ang pagbabago ng Pilipinas. Kaya, Akala mo, Totoo naman. oo, totoo Totoo, yan. Akala nyo, i-keme mo joke pa. kami, porque nag-keme ako, pero totoo Oo, po pero yan. totoo Kailangan yun. natin exercise yung rights natin dahil tayo at tayo rin naman po ang magsasuffer kung hindi po tayo bumoto ng tama. Tama? Tama! Ayun, maraming salamat, attorney. Attorney, balita ko may Baka may- libro ka daw. Ay, opo, meron po akong book entitled Insider Zones on Election Laws. Yan po, my first edition, may second. Yung first edition, Fundamentals of Election Laws, good for students. Second edition po, yung mga disqualification cases. Baka meron kayong, yung mga nagpa-file dyan ng disqualification case na alam nyo hindi siya Filipino citizen, hindi siya residente, anong gagawin? So, doon po sa unang book din, nakalagay po yung example on how to fill up a SOSE, so Statement of Contributions and Expenditures, lalo na pag bago kayong botante or bago kayong tatakbo na kandidato. So, please acquire it if you like, na to give information to you. Doon po sa Jet Bookstore. Available siya sa Jet Bookstore, Portabaga Mall, Baguio City. Pag wala naman, pwede nyo po akong i-message sa 0917-507-2439 or pwede rin po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayan, maraming salamat again, attorney.